Magandang tanghali. Tumagal ng mahigit 20 oras ang sunog sa isang pabrika ng tinapay sa Mekawayan, Bulacan bago ito tuluyang idineklarang fire out ng BFP. Naritong report ni Nestor Torres. Umakyat sa fifth alarm ang sunog sa pabrika ng tinapay ng Lemon Square sa Barangay Libtong, Mekawayan, Bulacan na nagsimula pasado alas 11 ng gabi noong Lunes. Tumagal ng 22 oras ang sunog bago ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection alas 9 kagabi. 16 na fire truck sa iba't ibang munisipalidad sa Bulacan ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. Ayon sa mga empleyado, nagsimula ang apoy sa ground floor sa paggawaan ng cupcake. Agad pinalabas ng gwardya ang mahigit 300 empleyado sa loob ng pabrika. Nang makalabas na ang mga empleyado, nakarinig sila ng pagsabog sa loob ng planta. Hanggang sa tuluyan ng masunog ang 4 na palapag ng pabrika. Mga 11:20. Nasa taas po kami. Tapos yung guard po, yung isang guard, umakyat po sa amin para sabihan na may sunog na para bumaba kami. Tapos nung pagbaba po namin, dun sa pinakambaba, nakita namin yung apoy doon. Tapos mabilis kami lumabas. Maliit pa po, tapos nung paglabas namin, saka siya may pumutok na. Kami po, pinasabi sa amin nung head, sige po lahat po na evacuate na po lahat ng tao. Baba namin sa first floor, usok pa lang po. Salamat po sa Panginoon dahil nakalabas po kami lahat. Laking pasasalamat naman ng mga empleyado na wala ni isa sa kanila ang nasugatan at napahamak sa nangyaring sunog. Yung kami, nagre-repa kami dito sa 4th floor. Malaki pong pasasalamat namin na nakaligtas kami lahat. Wala nangyari sa amin. Walang masamang nangyari sa bawat isa sa amin. Siguro po kung natrap kami doon na hindi agad kami naagapan na makalabas, siguro po isa sa amin o higit pa ang nasaktan. Ang mga residente naman sa katabing bahay ng planta, hindi na nakatulog dahil sa takot na madamay na masunog ang kanilang bahay. Ano ko, tapos lakas na ng apoy. Ganabahan din ako ng kagad. Sa pagsabog na yon, kaya nagsisigaw na agad ako sa mga kapitbahay na nasusunog. Nahirapan naman ang BFP na apulahin ng apoy dahil sa mga plastik at makina na pinaglulutuan ng iba't ibang uri ng tinapay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Mas mahigpit na ang ipinatutupad ng mga otoridad ang no swimming zone sa baybayin ng Manila Bay sa bahagi ng Roxas Boulevard. Samantala, inoobserbahan pa rin sa intensive care unit ng Ospital ng Maynila ang batang nalunod sa Manila Bay kahapon. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Asher Cadapan Jr. para sa detalye ng balita. Go ahead, Asher. Bernard, naglagay na ng barikada sa Baywalk area sa bahagi ng Roxas Boulevard ang Metropolitan Manila Development Authority, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways. Bahagi ito ng mas mahigpit na pagpapatupad ng no swimming zone sa Manila Bay, bunsod ng panganib sa kalusugan na maaaring maidulot ng pagligo sa maruming tubig sa baybayin. Ihinihanay ang orange barriers 3 metro mula sa concrete seawall ng Baywalk alinsunod sa utos ng Manila Bay Interagency Task Force bandang alas 7 ng umaga kanina. Nakabantay din ang ilang tauhan ng Philippine National Police upang masigurong walang lalagpas sa barikada at magtangkang pumunta sa Pampang. Sa kabila ng naunang pagbabawal ng mga otoridad, ilang pamilya at individual pa rin ang lumangoy at naligo sa naturang baybayin ng Manila Bay kahapon. Kasabay nito ang insidente ng pagkalunod ng 11 taong gulang na batang babae. Naliligo ang batang si Rian Janiel Soriano kasama ang mga kaibigan nito, lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Nasagip sa tuluyang pagkalunod si Rian ng mga tauhan ng MMDA ngunit nakainom ito ng maraming tubig. Madami. Pag nakita niyo po yung itim na inom, itim para siyang, hindi ko alam kung burak yun o nainom niya lang yun sa tubig. Madumi po siya. Kasalukuyan pa rin inoobserbahan si Rian sa Pediatric Intensive Care Unit ng Ospital ng Maynila. Bernard? Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagulat ng live mula sa Quezon City. Idinaraos ngayon ang ikalawang plebisito para sa mga lugar na gustong mapabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 3 pagsabog naman sa Lanao del Norte ang naitala bago magbukas ang plebisito. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Magandang tanghali, Dante.
Yes, Bernard, magandang tanghali. 3 insidente ng pagpapasabog ang naitala bago ang nakatakdang ikalawang araw ng plebisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL ngayong araw. Ang unang pagsabog ay nangyari pasado alas 4 ng hapon sa harap ng isang gasoline station sa bayan ng Lala. Sinundan ito bandang alas 4:50 ng hapon sa likod ng Municipal Hall ng munisipyo ng Kauswagan. At sinundan pa ito ng isa pang pagsabog bandang alas 10 kagabi sa Sultan Naga de Mapuro. Lahat ng ito ay sa probinsya ng Lanao del Norte na kabilang sa participating area ng plebisito. Walang mga casualty na naitala sa mga nasabing pagpapasabog. Kaugnay nito, Bernard, ayon sa AFP Western Mindanao Command, inaasahan na nila ang ganong insidente na dulot ng mga peace spoilers, partikular ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at ISIS-inspired group na Dawla Islamia o Daesh. Narito ang bahagi ng pahayag ni Colonel Jerry Besana, ang AFP Western Mindanao Command. Pinakang probable lagi, ito yung mga peace spoiler natin, mga BIFF ang may kagagawan. Alam mo naman yung istorya niya nung nandoon pa ako sa Maguindanao. Karamihan niya sila ay binabayaran. Samantala, Bernard, sa kabila ng mga pagpapasabog na yan, ayon sa AFP Western Mindanao Command, tiniyak naman nila yung seguridad ng mga butante at sa halip na matakot ay ipahayag nila ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagboto. Yan lang ating update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Zamboanga City. Inilabas na ng Police Regional Office 2 ang CCTV footage sa pagpaslang kay NDFP Consultant Felix Randy Malayo Jr. noong January 30, 2019 sa Aritao, Nueva Vizcaya. Ayon kay PRO2 Director Police Chief Superintendent Mario Espino, sasampahan ng kasong grave threat at obstruction of justice ng PNP Region 2 ang kapatid ni Malayaw, DILG officer at legal consultant ng karapatan. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Bernard. Inilabas na nga ng PNP Region 2 ang kuha ng CCTV camera sa pagpatay kay NDFP Consultant Felix Randy Malayo Jr. noong January 30 sa Aritao, Nueva Vizcaya. Sa unang kuha ng CCTV sa Camias Bus Terminal sa Quezon City, alas 9 ng gabi noong January 29, makikitang sumakay si Malayo ng bus na biyaheng Isabela. Maya-maya pa lumapit sa bus ang isang lalaki at kinuna ng litrato ang bus na sinakyan ni Malayo at agad itong umalis. Makalipas ang 5 oras, alas 2 ng madaling araw ng January 30, nag-stop over sa isang terminal sa Aritao, Nueva Vizcaya ang bus na sinakyan ni Malayaw. Nakuna ng CCTV sa labas ng bus ang 2 lalaking naninigarilyo na itinuturing ngayong persons of interest sa kaso. Ayon kay Pro2 Director, Police Chief Superintendent Jose Mario Espino, makalipas ang 20 minuto, 2:21 ng umaga ay umakyat na sa bus ang isang lalaki na kasombrero, naka-jacket at pantalon. Nilapitan ito sa Malayaw na nakaupo noon sa dulo ng bus. Ang sumunod na eksena, umalingaw-ngaw na ang 2 putok ng baril. Sinabi pa ni Espino, kinukumpleto pa ng SIT si Malayaw ang impormasyon hinggil sa suspect bago sampahan ang mga ito ng kaso. Una niya nilang sinampahan ng kasong obstruction of justice at grave threat sina karapatan legal consultant attorney Edo Balgos, Rina Balgos at Perla Malayaw Upano na DILG NCR officer. Ito'y dahil sa pananakot ng mga ito sa mga pulis at pagkuha sa 6 na cellular phone at isang laptop ni Malayaw matapos ang insidente. Ayon kay Espino, magagamit sana nila sa investigasyon para sa agarang ikalulutas ng kaso ang mga gamit ni Malayaw na kinuha ng mga ito. Sa ngayon, NPA pa rin ang anggulong tinitingnan ng PNP sa pagpatay kay Malayaw. Nangako naman ang Victory Liner na hihigpitan ang seguridad sa kanilang terminal upang hindi na maulit ang nangyari kay Malayaw. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Lea Ilaga, nagulat ng live mula sa Camp Crame. 10 people have died in a fire at an 8-story apartment building in Paris. Jovic Bermas has this story.
The death toll of a pre-dawn fire in an apartment building in Paris rose to 10 as of noon on Tuesday. The fire that also injured 36 others broke out in an 80-story building in Paris' swanky 16th district, which is home to foreign embassies and renowned museums. It was brought under control by firefighters early in the morning. A woman in her 40s living in the building has been detained and has remained in police custody. She was drunk at the time of her arrest and has a history of mental illness. Investigators are leaning towards a criminal cause for the blaze. Et actuellement, on est en train de déployer un dispositif de surveillance. We are setting up a surveillance area to make sure that the flames don't burst out again and the 8th and 7th floor won't collapse. Firefighters will stay to keep an eye on it and check the surroundings. No more fires, the current priority. Pas de reprise de feu. C'est la priorité actuellement dans les opérations. Firefighters saved more than 50 people from the fire, with a total of 8 firefighters being injured during the rescue. Those close to the operation say that the death toll may rise over time. Now I can only tell you that some bodies were burned and some people died of carbon monoxide poisoning. Following the incident, life in the neighborhood has gone back to normal. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, Europe. Australian police recovered the bodies of 2 missing people on Tuesday, local media reported, after once-in-a-century flooding swamped the northeastern city of Townsville. According to the Australian Broadcasting Corporation, the 2 men were last seen on early Monday. Australian Prime Minister Scott Morrison joined local residents in surveying the damage to their homes, praising them for their resilience. Record rainfall fell across the Townsville area over the past week, with more than 1,100 people evacuated on Monday. Relatives of the missing victims of 2 landslides that happened on highway in Bolivia's capital city, La Paz, urged the government to speed up the searching on Monday. The 2 landslides that occurred on Saturday and Sunday in the area of Puente Armas left 14 people dead, 34 others injured, and 7 missing, according to the latest report from authorities. Rescue work was suspended on Monday due to road reinforcement work. Tons of earth collapsed from roadside mountains on Saturday after continuous rain, burying several vehicles on the highway underneath. Another mudslide occurred on Sunday at the same site, resulting in more casualties. Russian Defense Minister Sergei Shoigu says Moscow will push to develop new land-based missile systems before 2021 to counter U.S. before 2021. Maya Barquez reports. Russia must develop a new land-based cruise missile and a new land-based hypersonic missile before 2021 to respond to Washington's planned exit from a nuclear arms control pact, defense ministers said on Tuesday. President Vladimir Putin said on Saturday that Russia had suspended the Cold War-era Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty after the United States announced it would withdraw from the pact, accusing Moscow of violations. He said at the same time that Russia should develop new missiles in response. Defense Minister Sergei Shoigu ordered the militaries to start working on developing the 2 new missile systems and to ensure that work was completed by 2021. The President of Russia has given the Russian Defense Ministry the task to take like-for-like measure in response to U.S. withdrawal from INT Treaty. The General Staff presented the Commander-in-Chief with an action plan, which he approved in the course of 2020 or 2021. We must develop a land-based version of sea-based caliber system with a long-range missile. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Nasagip ng Butuan PNP ang 2 minor de edad matapos ang isinagawang raid sa pinaghihinalaang pugad ng child pornography sa Butuan City. Naritong report ni Raymond Octubre. Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10364 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang 2 suspect ng isang online sexual exploitation ng mga minor de edad sa Butuan City. Kinilala ang mga suspect na sina Raymar Palugna at isang Maria Catherine na naaresto sa isinagawang raid ng mga tauhan ng Butuan City Police Office noong linggo ng hapon sa kanilang tinitirhan sa Copin Compound, Barangay Lapu-Lapu sa Butuan City.
Matapos ang raid, nasagip ng PNP ang dalawang lalaking minor de edad na agad namang itinurn over sa City Social Welfare and Development. Ayon kay BCPO Director Senior Superintendent Albert Magno, pilit umanong pinaghuhubad ang mga minor de edad sa harap ng kamera habang pinanonood ng online ng mga parokyanong foreigner. Merong info na one time lumipat siya ng bahay, doon siya nagtransact ng business, saka doon niya inoffer yung mga biktima natin. Cellphone lang. Halos isang buwan din minanmanan ng PNP ang mga aktibidad ng mga suspect na halos isang buwan na rin nag-ooperate sa lugar. Technical kasi, as I have said, technical. May mga kailangan ng mga gadgets, saka pagmamanman and pagkalap din ng ebidensya. Sa kabila ng pagkakahuli, mariing pinabulaanan ni Palug na hindi child pornography ang kanilang ginagawa, kundi nakikipagkwentuhan lamang umano sa mga foreigner. Dili siya tinuod. Na nagkuan ko, nag-send ko hubo-hubo. Nag-send ako pictures, pero walay hubo-hubo. Nag-waiver sila. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media si Maria Catherine. Ayon sa Butuan PNP, mayroon pang nakakarating na ulat sa kanila na may iba pang umanong cyber sex din sa syudad na patuloy nilang iniimbestigahan sa ngayon. Raymond Octubre, UNTV, News and Rescue, Butuan City. Maayong uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Umapila ang ilang residente ng isang subdivision sa Tacloban, Leyte. Nahakuti na ang mga nakatambak na lupa sa itaas ng kanilang subdivision dahil sa panganib ng landslides doon. Narito ang ulat ni Janeline Gakit Valles. Nababarakan pipirang residente Hapurok City, Regina Heights Subdivision na Barangay 91 Abukay, posible nga landslide tungod na hibibilin pa nga nakatambak na tuna haigbaw nga portion ng subdivision. Iniin matapos mag-issue ang Mine Geosciences Bureau MGB insist and desist order ha developer asya nga naukoy and work operation hini. Sumalakan man Mario Villanueva, Mulupiwan Subdivision, 275,000 pesos na ang gastos niya para makuha ang unit. Sumalahiya, kung waray relocation nga maihahatag haira ang developer, inwaray na iba nga kakadtuan kay haros nga tanan ng ira kwarta, nai-invest na para habalay. Anhangyo nila ni Man Mario makuha na ang mga nakatambak nga tuna haigbaw. Ala, bayad lang ito nagatiwagwag. Kaya nalungod magtitikang ito kuwan, landslide. Diba? Sumala liwat ta ibang residente, waray direkta nga nagyayakan nga pa iiwason nila lugar, pero kung may makusog nga mga pag-uran, magpapatuman hin preemptive evacuation ang City Disaster Office. Amo man ang sirinira nga ini nga area din bagang critical. Samtang, sumala ha CDRRMO nakaistorya na nira ang Cebu-based developer, kasumpay ang mga nakatambak nga tuna nga aada pa haigbawan subdivision. Considering nga waray na lugar ang Regina Heights, to put ini nga mga kinuha nga tuna which is alleged to be a quarrying activity, ira ko ningin pahakot outside. Pero I doubt ira lang ningin pahakot because pwede nga niya maaram kung ginkain. Halistahan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, 150 families tika nga subdivision ngan informal settlers ang direkta nga maapektuhan kung sakali pagkakamayada landslide ha lugar. Inalirto nagihap ang mga residente han tulo pa nga barangay nga ginyakan ng DNR nga naninilikado gihap magkaada landslide. Jeneline Gakit Valles, UNCB Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Nasawi ang isang notorious drug pusher matapos umanong manlaban sa mga pulis na nagsasagawa ng bypass operation sa Bukawi, Bulacan kagabi. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Patay ang isang notorious drug pusher sa bypass operation ng Bukawi Police sa Barangay Duhat, Bukawi, Bulacan, pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang suspect na si Michael Concepcion, 35 anyos, na dati nang nakulong sa Santa Maria at sa San Jose del Monte City Municipal Jail dahil sa pagtutulak ng droga. Subalit ayon kay Bukawi Chief of Police Amado Mendoza Jr., matapos itong makalaya sa piitan, ay nagpalipat-lipat na ito sa pagbebenta ng droga sa parte ng Bukawi. Hanggang sa mapatay kagabi matapos makipagtransaksyon at manlaban sa mga pulis gamit ang kalibre 38 baril. Nakatransact siya kanina ng mga operatiba natin at sa halagang 500 ay nabila natin siya ng sabu.
Nung siya'y arestuhin na, bumungit siya ng baril at pinutukan yung ating mga operatiba. Kaya gumanto ng putok yung ating mga operatiba hanggang sa na-neutralize na siya. Na-recover sa suspect ang 10 sachet ng shabu, caliber 38 at 500 pesos by Basmani. May mga barangay tayo rito sa Bukawi, yung Bundukan, yung Igulot, namomonitor natin siya dyan yung nagbebenta. Involvement niya sa kaso ng illegal drugs sa San Jose del Monte at Santa Maria, masasabi natin na malakas siyang magbenta ng illegal drugs. Samantala, napag-alaman naman ng PNP na hindi ito sumuko sa Oplan Tukhang sa Bukawi. Inaalam na rin ng pulisya kung sino ang supplier nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.